Ang ginawa ng mga Muslim, dahil wala silang kalaban-laban, bumuo sila ng organisasyon na tinawag na Black Shirt para protektahan ang mga muro na sibilyan na walang awang pinagpapapatay ng mga private army ni Marcos Sr. Pero hindi alam ng mga taga-Luzon yan. Ano ang sabi ng mga taga-Luzon? Taga-Mindanao ng mga Muslim, puro rebelde. Pero alam mo ba kung anong dahilan kung bakit sila bumuo ng Bangsamoro National Liberation Front, Bangsamoro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter? Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng ganon? Dahil sa gobyerno na walang awang pinagpapatay ang mga Muslim sa Mindanao. Binoto ng mga Muslim si Marcos Jr. dahil kay BP Sara. Pangalawa, binoto ng mga taga Mindanao na Muslim si Bongbong Marcos dahil akala namin babawi si Bongbong Marcos sa ginawa niya sa mga Muslim sa Mindanao. Bongbong Marcos, yan yung dahilan kung bakit ka binoto ng milong-milong Muslim sa Pilipinas. Dahil akala nila babawi ka sa ginawa ng tatay mo na pambababoy at pagpapatay sa mga Muslim noong panahon ng tatay mo. Pero kabaliktaran, ang ginawa mo, nagbigay si PRRD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BARM. Anong ginawa mo? Pinasok mo yung BARM. Ano ang nangyari ngayon? Nagkakagulo na naman sa BARM dahil sa maling utak ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang dami na namang masaker, ang dami na namang patayan, ang dami na namang nakawan. Nangyari pa yan nung panahon ni Duterte. Hindi nangyari nung panahon ni Duterte. Bagkos, nagkaroon ng peace talk sa pagitan ng mga Bangsamoro sa Mindanao at ng gobyerno sa ating bansa. At yan yung dahilan kung bakit natahimik tayo nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, bumalik ang mga adik. Anong sabi ng mga kakamping at dilawan na bugok ng mga lutang? Kasi totoo naman, kung hindi sila bugok, bakit sila nagpapapaniwala sa walang kwentang bagay? Bakit sila nagpapaliwanag? Ano ang sinasabi ng mga ibang profesor? Isa pa itong mga profesor na mga bugok din. Biruin mo kung hindi ka bugok na profesor, ang ituturo mo sa mga estudyante, si Duterte maraming pinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Si Duterte maraming ipinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Kung hindi kayo nag-adik, edi sana buhay pa rin kayo. Yung mga nirep ng mga adik, yung mga pinagpapapatay ng mga adik, pinagre-rep ng mga kriminal tapos pinagtataga at inilagay sa drum. Risa Ontiveros, nag-ingay ka ba? House of Representative Laila de Lima, Benny Abante, Kabataan Party List Renico, nag-ingay ba kayo sa mga batang pinagpapatay ng mga sindikato at adik? Bakit concern na concern kayo sa buhay ng mga kriminal at adik? Panahon ni Duterte, nung panahon ni Noynoy Aquino, pupunta ka ng Divisoria, sasakay ka ng jeep, huwag kang maglalagay ng mga accessories. Kasi andyan yung mga snatcher, pati cellphone. Mga estudyante, pag umuwi ka ng bahay, huwag kang magpapaabot ng alas 7 o alas 8. Dahil andyan ang mga adik na nakabantay nung panahon ni Noynoy Aquino.